Laking pasasalamat ni Bonita Baran sa paglutang ng isang bagong testigo para sa isinampan niyang kaso laban sa mga dating amo na sina Reynaldo at Annalisa Marsan. Sa konduktor ng bus na si Eric Balquin umano, ibinilin ng mag-asawang Marsan si Bonita nang bumiyahe siya pang-uwi ng Catanduanes. May news to go si John Consulta, exclusive. Dumating sa tanggapan ng Public Attorney's Office linggo ng gabi ang 30 anyos na si Eric Balquin, ang konduktor ng bus na sinakyan ni Bonita Baran, Cubao, pauwi ng Virac, Catanduanes. Sinamahan si Balquin ng isang membro ng CBCP Media Relations Group mula Bicol. Kwento ni Balquin kay Atty. Persida Acosta ng Public Attorney's Office o PAO dakong alas 2 ng hapon noong May 22 sa terminal ng Tautrasto sa Cubao nang lapitan daw siya ng isang singkit na lalaki at ibinilin ang isang pasaherong babae na nakaupo sa loob ng kanilang bus na may body number na 823-B dahil papuntang Virac, Catanduanes. Nakasuot daw noon ng malaking sunglasses at long sleeves na puti ang babae na namumutok sa maga ang mga labi at tila may sakit. Bilin niya sa akin ng pasahero, ganito po. Sabi niya, boss, sir, itong pasahero to, hindi na gaano nakakita. Pwede pa kaya-assist mo lang ito pagdating sa Tabaco Pier. Tapos, sabi nung lalaki, sabi niya, sige, pagdating sa pier, Tabaco Pier, hingan mo na lang siya ng pera. May kasama pong babae. Bago po sila bumaba ng bus, sinabihan pa ko ng babae na, boss, ikaw na lang ang bahala sa kanya. Dagdag pa umano ng lalaki. Pakikuha mo na lang ang pera sa kanya. May ibinigay kaming pamasahe niya. Maya-maya lang ay nilapitan din daw siya ng isang babae at sinabing, boss, ikaw nang bahala sa kanya. Sa kanilang mahigit 12 oras na biyahe papuntang Tabaco Port sa Albay, kapansin-pansin daw na walang kibo ang ibiniling pasahero na ni minsan ay di raw bumaba ng bus para pumunta sa palikuran o bumili ng pagkain. Makalipas ang mahigit isang buwan, laking gulat na lang daw ni Balquin nang makita sa balita na ang inalalayan pala niyang babae noon ay ang umunoy minaltratong kasambahay na si Bonita Baran at ang mga amo ay ang mga mismong nakausap niya bago sila bumiyahe pa Catanduanes na sina Reynolds at Annalisa Marsan. Sa diaryo ko po kasi nakita na sabi ko nga yung lalaking yun ang negative mismo ng pasahero po sa bus. Ayon kay Atty. Persida Acosta, pinapatunayan lamang ng testimonya ng konduktor na hindi totoo ang paratang ng kampo ng mga Marsan na ama ni Bonita ang nalaki sa kanya dahil bago pa ito umalis ng Manila ay bulag na ito at namaltrato. So bulag na si Bonita nang talagang ihatid nila. Bakit sinasabi nila kung saan pa nabulag ito si Bonita? Ang dami-dami nilang alibay, ang dami-dami lang sinisisi. Nagpasalamat naman si Bonita sa paglabas si Balquin at umaasang mapapalakas ng kanyang pahayag ang kanyang kaso kontra sa mga Marsan. Ayon pa kay Bonita, bago siya sinakay ng bus, sinuutan umano ng adult diaper ni Annalisa at binili ng wag nang magbumaba ng bus dahil siguradong mawawala siya dahil sa kanyang kondisyon. Patuloy pa rin sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng mga Marsan kaugnay sa paglutang ng isa pang testigo kontra sa kanilang kliyente. John Consulta, GMA News.